Purihin ang pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan at mga kapatid, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Sa awiting ito na inyo pong napapakinggan ay muli pong suma sa inyo ang programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Kayo po ay nakatune in sa impilan ng New Gen FM 100.7 at tayo din po ay napapanood sa ating Facebook page sa UPC Bulan Church page. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosari ng United Pentecostal Church Bulan, na bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoon at nag-aanyaya na muli po tayong magsama-sama sa isang banal at makabuluhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Sumainyo po ang kapayapaan at ang pagpapala ng Panginoon ay patuloy po na dumaloy sa ating pong mga buhay, mga kapatid. Welcome to our program, Si Jesus ang Buhay na Pag-asa. Good morning sa ating mga kababayan sa Bulan at sa mga neighboring towns na nararating po ng frequency ng New Gen FM 100.7. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay araw ng Biyernes. Salamat po sa Diyos sa kanyang biyaya at pagpapala sa ating buhay. At may mga schedule po tayo ng Bible study sa araw na ito ng Biyernes. Mamayang hapon dyan po sa Barangay Biton, Magallanes. Meron po tayong Bible study dyan sa Labini Family. At ganoon din dyan po sa Padre Diaz. Meron tayong Bible study dyan mamayang alas 3 ng hapon. Bunga po yan ng ating radio program. Good morning sa ating mga kapatid dyan, Sister Odessa and Nanay Olivia Guban. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Good morning din kay Nanay Levy dyan po sa Barangay Hamurawon at sina Brother Rui, sina Nanay Ida. Good morning po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, palakasin ng Diyos ang ating pananampalataya. Ganon din dyan po sa
Barangay Aguinaldo ang ating mga bagong kapatiran dyan. Patuloy pong lumalago yung mga Bible study po dyan ni na Brother Aljon sa kanilang halos araw-araw na paghayo, mga kapatid, ay patuloy po na may mga tumutugon sa panawagan ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Last Sunday ay nagkaroon po dyan ng crusade sa lugar po ng Barangay Aguinaldo sa pangunguna po ni na Brother Aljon and Brother Jerry Boy. Matagumpay po at nagkaroon ng mga bagong bukas na Bible study. To God be all the glory. At sa lahat ng mga kapatiran sa UPC Bulan Church, sa 3 congregation na ating pinangangasiwaan, good morning sa inyong lahat, mga kapatid. Sa ating mga kapatiran dyan sa congregation ng Magsaysay Bulan UPC, pagpalain po kayo ng Panginoon. At maging dyan sa ating congregation sa Santa Remedios UPC Church Bulan at sa Iquirino UPC Church Bulan, pagpalain po kayo ng Panginoon. Good morning kay Sister Ann, pagpalain ka ng Panginoon dyan po sa Saudi Arabia. Sister Maria Lorbilisa Ico, yan dyan po siya ngayon sa UAE. Maging Sister Eleanor Giocado dyan po sa Pasig, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Angelita Liguro, Brother Larry Pineda, pagpalain kayo ng Panginoon. Sister Laura Gumban, Sister Helen Isip, si Amparo Balingit. Ayan. Thank you for watching. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga, mga kapatid. At salamat po sa Panginoon. Mamaya ay meron po tayong babautismuhan, mga kapatid. Si Brother Salvador Diaz, si Tatay Buddy. Ayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon at mamaya po ay magpapabautismo na siya sa pangalan ng ating pong Panginoon. After ng more or less 1 year na Bible study sa kanilang tahanan, he decided to be baptized in the name of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. So yan po yung ating pong bibigyan ng pansin ngayong umaga after ng ating radio program. Yung baptism ni Daddy Buddy Diaz. Praise the Lord. At ang katugunan ng Panginoon sa panalangin ay patuloy po na ipinagkaloob po sa atin na bawat kaluluwa na nagpapasyang maglingkod sa Diyos by accepting the water baptism, yan po ay bunga ng panalangin. Na walang sino mang tutugon sa panawagan para sa kaligtasan kung hindi po ipinanalangin at hindi kinilos ng Diyos ang kanilang puso. So patuloy po yung mga resulta ng Panginoon na ginagawa sa ating pong mga pagkilos, crusade, radio program, Bible studies, personal witnessing and evangelism, lahat ng mga united efforts ng mga kapatiran sa evangelism ay patuloy pong pinagtatagumpay ng ating Panginoon. Good morning sa ating mga Bible study teachers na napakasisipag. Araw-araw ay marami tayong mga schedule ng gawain. We have more or less 70 Bible study teachers in our congregation here in UPC Bulan na sila po ay dinisciple natin. Rotationally ay nagtuturo ng Bible study, mga kapatid, sa mga lugar-lugar na meron tayong mga schedule ng gawain. So to God be all the glory. And we invite you to visit our church, mga kapatid. We have 3 batch, mga kapatid, ng Sunday service or from Saturday to Sunday. Ang ating pagsamba, araw ng Sabado, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin, dito sa Iquirino UPC Church Bulan, alas 8 ng umaga. At pag-araw naman po ng Linggo, dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So, all in all, we have 3 batch, mga kapatid, of church service, mga kapatid, na pwede niyong pagpilian. Depende kung saan kayo malapit at sa inyong available na araw. It's either Sunday or Saturday, mga kapatid.
Purihin ang Panginoon. Good morning kay Sister Beng Sasi. Sa lahat ng mga kapamilya niyo po, pagpalain kayo ng Panginoon and your congregation. Sister Yuli Albao, Sister LV Gomez Benigla, Sonido Gutierrez Jennifer, Felipe Escresa, thank you for watching. Si Brother Serafin Akiwo, good morning. And Sister Nanette, thank you for watching. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. So mga kapatid, sa pagkakataong ito, tayo po ay magpapatuloy at manalangin muna tayo sa Panginoon bago tayo dumako sa Word of God. Let us pray. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa biyaya mo at pagpapala, sa mahimbing na tulog, sa magdamag, sa kapahingahan, kalakasan, na ngayong umaga muli mo kaming ibinangon upang patuloy na ang aming buhay ay ipaglingkod sa iyo at magpagamit sa iyong gawain upang ihatid ang mabuting balita sa aming mga kababayan through Facebook Live and radio program. We pray, God, for the spiritual enlightenment in the life of our viewers and listeners. Patuloy nilang ma-enjoy ang kahalagahan ng mga spiritual na bagay na ipinaglilingkod po namin sa programang ito. Dalangin din namin ang mga may taglay na mga kapighatian ngayon sa kanilang buhay, maaring karamdaman. Ang ilan marahil ay nasa ospital. We pray, God, for the complete healing. Ipagkaloob mo po sa bawat isa. In the name of Jesus Christ, we declare healing upon the lives of our viewers and listeners na nakakaranas ngayon ng karamdaman. At sa mga nasa kapighatian ng kagipitan, Panginoon, ang aming pong dalangin, ikaw ang patuloy na mag-provide ng kanilang mga pangangailangan. You are the great provider, our Jehovah Jireh. Salamat, Panginoon. At ganun din, magligtas ka ng maraming mga kaluluwa na tutugon sa panawagan, sa pangangaral sa programang ito. Na lahat ng makakapakinig, Panginoon, sa bawat umaga na naririnig ang programang ito sa himpilang ito, dalangin namin na hipuin mo po ang puso ng aming mga taga-subaybay sa radyo at sa Facebook Live upang ang iyong pagliligtas ay hindi mapigilan sa buhay ng aming mga kababayan. Maraming salamat, Panginoon. I-bless mo rin ang mga nagsishare ng aming pong video everyday na kami ay nagla-live sa programang ito. Na ang bawat mararating, makakapanood nito ay mararamdaman nila ang iyong pagkilos, ang iyong pagmamahal, kalinga, at pag-akay patungo sa iyong katuwiran. Salamat, Panginoon, sa iyo ang papuri, pagsambat, pagluwalhati. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Patuloy po tayo mga kapatid sa programang Si Jesus ang Buhay na Pag-asa, and by this time tayo po ay dadako na sa salita po ng ating Panginoon. Buksan natin ang ating banal na kasulatan dito po sa aklat mga kapatid ng 2 Kings chapter 24 verse 24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. Ngunit sinabi ng hari kay Araunah, Hindi, kundi bibilhin kong tunay sa iyo sa halaga, sapagkat hindi ako maghahandog sa Panginoon kong Diyos ng mga handog na susunugin na hindi ko inahalagang anuman. Kaya't binili ni David ang giikan at ang mga baka ng 50 siklong pilak. So ngayon po ang ating pag-aaralan ay pinamagatang Serving the Lord with Quality. Paglilingkod, paghahandog sa Diyos na mayroon pong kalidad. Mahalaga po yung
quality sa mga bagay na iniisip nating para sa Diyos. Minsan, mga kapatid, ang akala ng marami, pag para sa Diyos, okay na yung basta-basta, tira-tira. Tandaan po natin, mga kapatid, na ang paglilingkod sa Panginoon, ito yung pinaka-the best dapat na maibibigay natin. Regardless kung ano man yung ating mga limitation, mga kapatid, as long as we are doing our best, mga kapatid, yan po ay pasado sa Panginoon. And I understand na iba-iba yung best ng bawat isa. Yung depende kasi yan sa capacity ng bawat taong naglilingkod sa Panginoon. Iba-iba yung the best. Kung matatandaan natin, sa Bible, mayroon pong balo na naghandog ng isang kusing sa Panginoon, sa gawain ng Panginoon. At may kasabay din siyang naghandog na mayaman sa Panginoon, mga kapatid. Pero sa mata ng Diyos, nilingap niya yung handog ng babae na ang ibinigay niya lang naman kung tutuusin ay isang kusing. Samantalang mas malaki ang ibinigay ng mayaman. Subalit sa mata ng Diyos, mas ginawa ng babae yung the best compare doon sa malaking halaga na binigay ng mayaman. Bakit nagkaganon? Sapagkat yung mayaman, malaki nga ang ibinigay niya sa Panginoon, ngunit yun ay tira-tira lamang ng kung ano ang mayroon siya. Samantalang yung babaeng balo, ang ibinigay niya sa Panginoon ay ang buong pag-aari niya. At binigay niya ito ng may buong pagmamahal, paggalang, at pagpapakumbaba. Samantalang yung mayaman, binigay niya na mayroong proud na puso. Binigay niya na may pagmamalaki. Malaki kasi yung binigay niya, kaya kasabay din ang puso niyang nagmamalaki habang inihahandog niya yon sa Panginoon. Sa mata ng Diyos, ang nilingap niya na handog ay yung galing doon sa babaeng balo, na isang kusing lang naman. Sapagkat ang nakita ng Diyos doon ay ang quality ng kanyang puso, mga kapatid. Every time na tayo ay may ginagawang paglilingkod sa Panginoon, ang unang tinitingnan ng Diyos ay yung quality ng ating puso. Yung quality ng ating desire, mga kapatid. Secondary na lang yung ating ginawa mismo, mga kapatid. Pero ang mas tinitingnan ng Diyos ay ang kalidad ng ating puso. Tandaan natin na kung ang tao ay nakatingin sa panlabas, nakaanyuan, ang Diyos unang tumitingin sa ating mga puso. So this morning, I would like to encourage everyone to serve the Lord with quality. Hindi leftover lang, mga kapatid, ang ating iahandog sa Panginoon, buhay natin. Yung the best, mga kapatid, na quality ng paglilingkod, yun po ang hinahanap ng Panginoon. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong lakas mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong kaluluwa mo. Anong ibig sabihin yan? Kung para sa Diyos ang gagawin mo, ibigay mo ang the best na quality maibibigay mo. Yan ay paglilingkod, yan ay paghahandog, kung ano man ang ating gagawin for the glory of our Lord Jesus Christ. We should give the best quality of our service. Purihin ang Panginoon. Ikaw ay nagtuturo ng Bible study. Serve God with all the best that you can do to glorify your God. Everything we do para sa Panginoon, gawin natin ng buong puso. Si David, mga kapatid, siya po ay isang hari sa panahon na isinulat po itong ating binasa, mga kapatid. Nagkaroon ng salot sa Israel, at upang itong salot na ito ay mahinto, kinakailangan ni David na maghandog sa Diyos.
At bilang hari, pumunta siya doon sa giikan ni Arauna at kinausap niya ito na sabi niya, kailangan ko ang iyong lugar upang ako'y maghandog sa Diyos nang sa ganon ay matigil na ang salot na ito. So yung paghahandog sa Diyos, yun ang tinitingnan ni David na makakapagpahinto sa salot na nangyayari sa kasalukuyan doon sa Israel sa kanyang panahon. Ito naman si Arauna, isang simpleng mamamayan, itinuturing niyang dakilang privilege na mabigyan niya ng pabor ang hari. Di po ba tayo mga kapatid bilang mga ordinaryong mga tao, kagalakan natin na i-accommodate, asikasuhin, pagbigyan yung mga kilalang tao na lalapit sa atin, mga kapatid. For example, pumunta sa iyo bigla si governor, tapos humihingi ng isang buko. Parang ganon, mga kapatid, dahil gusto niyang uminom ng sabaw. Siguro hindi lang isang buko ang ibibigay mo, isang buwig na nanyog, sabi sa Bicol, sarong rawog, higit pa doon, ibibigay mo ng may buong kagalakan. Dahil bilang isang simpleng tao, privilege na tinitingnan mo, na may isang malaki at kilalang tao, personalidad, na pupunta sa iyo and asking for favor. Amen. Lalo na tayo mga Pilipino ay isa tayo sa mga lahi na very accommodating yung mga tao. At napansin ko mga kapatid dyan sa Masbate, sa mga invitation sa akin dyan mga kapatid, nakita ko yung very accommodating na mga kababayan natin dyan sa Masbate. Ilang beses na ako dyan pabalik-balik mga kapatid. The way na mag-accommodate sila ng mga bisita, guest mga kapatid, talagang nakaka-bless mga kapatid. At minsan ikaw na yung mahihiya. The way na sila ay mag-asikaso mga kapatid, na talagang ituturing kang VIP, na kahit sa isip mo hindi ka naman VIP mga kapatid. So ganon, very accommodating itong si Arauna nang dumating ang hari sa kanya. Ang sabi ng hari, bibilhin ko itong lugar mo dahil kailangan ito para maghandog tayo sa Diyos at nang matigil na yung salot. Ang sabi ni Arauna, mahal na hari, hindi mo kailangan bilhin. Anumang nakita mo rito na naibigan mo, sa iyo yan. Ibibigay ko sa iyo ng buong puso. Ayan. So, napaka-accommodating mga kapatid. Napaka-giver nitong si Arauna. Pero, hindi po pumayag ang hari. Sapagkat ang sabi niya, ito ay paghahandog para sa Diyos, na dahilan kung bakit kailangan ko ang iyong lugar. So I will not offer anything to God that cost me nothing. Hindi ako maghahandog ng anumang bagay sa Diyos na hindi ko pinagpagalan at walang halaga para sa akin. Dito ay itinuturo po sa atin na kapag tayo ay gagawa ng paglilingkod na para sa Diyos, ang kailangan nating ibigay sa Diyos na quality ay ang the best na quality ng paglilingkod sa Panginoon. Isang pagkakataon sa Biblia, mga kapatid, na mayroong naghandog sa Diyos ng mga substandard, yan, na hindi po tinanggap ng Panginoon. So, sa ating pagpapatuloy, the substandard project cannot be trusted. Ayan, ngayon nauuso yung mga flood control na substandard. Madidismaya ka doon sa quality. Ayan, mga bagong kalsadang sinisemento. Pero pansinin nyo po, pagkalipas ng 1 buwan, 2 buwan, bakbak na yung ibabaw ng sinimentong bagong kalsada, no? Minsan nga, mas bago pa yung binakbak o mas maganda pa yung tinanggal kaysa doon sa ipinalit. So, makikita nyo yung questionable quality mga kapatid. Yung tinanggal, pinanghinayangan mo nga dahil ang ganda-ganda pa, binakbak yung kalsada. Tapos yung ipinalit,
after 2 months, 3 months, bakbak na yung ilalim o yung ibabaw. Mga kapatid, rough na yun, labas na yung mga bato. Bagong gawa, pero substandard. So kung ang substandard na project hindi mo matiwalaan, mga kapatid, ganun din po yung substandard na service sa Panginoon cannot be accepted by the Lord. Kung tayo nadidismaya tayo sa mga substandard na project, kalsada, flood control, mas ang Diyos madidismaya doon sa substandard na paglilingkod. So, when you serve the Lord with the best quality. Para sa Diyos yan eh. Tingnan nyo po yung mga entertainer, ginagalingan nila. Ano lang ang dahilan ba't nila ginagalingan ang kanilang performance? Dahil lang sa pera na ibabayad sa kanila. Kasi kapag ikaw ay nasa entertainment industry, marami kang kakumpetensya. Kailangan galingan mo para bayaran ka ng gusto mong halaga. Ginagalingan mo yung quality to entertain people para maalala ka nila, tangkilikin ka nila, para yan sa salapi, mga kapatid. Pero sa paglilingkod sa Diyos, hindi salapi ang dahilan, kundi yung ating mga puso, yung quality ng ating paglilingkod, mga kapatid. Sikapin natin, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Genesis chapter 4, verse 3 to 5, mga kapatid. At nang makaraan nga ang araw, si Cain ay naghandog sa Panginoon ng mga bunga ng lupa. At si Abel naman ay naghandog ng panganay ng kanyang kawan at ng mga taba niyaon. At tumingin ang Panginoon kay Abel at sa kanyang handog. Ngunit kay Cain at sa kanyang handog ay hindi siya tumingin, kaya't nagalit si Cain na mainam at lumungkot ang kanyang mukha. So, ang kauna-unahang krimen na nangyari, pagpatay na nangyari sa kasaysayan ng sangkatauhan, ay naganap na may kaugnayan sa paghahandog sa Diyos. Dahil itong magkapatid na si Cain at Abel, pareha silang nagkaroon ng desire na mag-offer ng sacrifice sa Panginoon. Ibig sabihin, pareha silang may desire na maglingkod sa Panginoon. Ngunit ang problema ay ang magkaibang quality. Amen. Ang inihandog ni Cain ay kung ano-ano lang ang gustuhin niya para ibigay sa Diyos. Samantalang ang inihandog ni Abel ay kung ano ang alam niyang gusto ng Diyos. Sa paglilingkod sa Panginoon, hindi mahalaga kung ano ang gusto mo dahil ikaw yung maglilingkod. Hindi mahalaga kung ano ang gusto mo, ang mahalaga ay kung ano ang gusto ng iyong paglilingkuran. Yan ang prinsipyo ng paglilingkod. Maibibigay mo lang ang tamang paglilingkod kung kakalimutan mo kung ano ang gusto mo at aalalahanin mo lang kung ano ang gusto ng iyong paglilingkuran. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanyang panalangin, "Nevertheless, not my will, but your will be done." Yan. Kalimutan mo kung ano ang gusto mo pagdating sa paglilingkod sa Diyos. Unahin mo kung ano ang gusto ng Diyos. At ang sabi po ng Mateo 6:33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." So, ang dapat maging top priority natin ng mga naglilingkod sa Panginoon, unahin ang kalooban ng Diyos. Nasa panahon ka ng krisis, unahin mo lang ang kalooban ng Diyos. Hindi mo naman kailangang alalahanin ang mga susunod. Dahil ang pangako ng Panginoon, if we seek first the kingdom of God and His righteousness, all these things, that's the promise, all these things shall be added unto you.
shall be added. Ibig sabihin, dapat unahin mo muna yung gusto ng Diyos at huwag mo nang alalahanin kung paano niya gagawin yung nararapat para sa iyo. So ang nangyari mga kapatid, binili ni David yung giikan ni Arauna na kakailanganin sa paghahandog. Kung tutuusin, hindi naman yun dapat bayaran ni David dahil ibinibigay nga sa kanya ng libre. Ayan. Sa mga nakikinig ngayon na mahilig sa libre. Kung pag-uusapan ng paglilingkod sa Diyos, huwag nating pairalin yung palibre. Dahil paglilingkod nga po yan eh. Paglilingkod na nga lang, magpapalibre ka pa. Nasaan doon yung diwa ng paglilingkod? Kaya sa church, mga kapatid, pinapaliwanag natin yan sa mga kapatiran. Dati noon may mga hatid sundo sa pagsimba. Masaya naman yun na may mga naghahatid sundo. Pero kung di tayo mag-iingat, bibihira po kasi ang nakita kong lumalago na nagsisimba na hatid sundo. Maliban doon sa mga paralyzed na tao. Kasi sa church talaga may mga pinapahatid sundo po tayo na mga paralitiko. Reasonable na sila ay isunduin at sila ay ihatid. Kasi hindi nga nila kayang nasa wheelchair eh. Batiin natin yan si Tatay Nelson dyan po sa Santa Remedios. Mula sa gitna ng palayan, mga kapatid, bubuhatin pa ng mga kabataan, mga kapatiran, makarating sa kalsada at itutulak yung wheelchair papunta sa church. Malayo din yon na bubuhatin siya. So, reasonable yon dahil isa siyang paralitiko. At nakikita ko yung kanyang joy, yung kanyang kagalakan every time na siya ay nakakarating sa church. Dahil ikaw nga naman ang makulong sa isang wheelchair araw-araw bilang lumpo, paralitiko. Ang kagalakan mo niyan ay makapunta ka sa church. Kaya every morning nakamonitor siya sa radyo at sila ay bunga ng radio program. Pero yung mga wala namang pilay, walang sakit, mga kapatid, susunduin at ihahatid, hindi naman kalayuan, kaya naman. Pag may mga piyestahan, nakakagawa ng paraan para makabiyahe o makaluwas, mga kapatid, makalabas. Pero pagdating sa gawain, mga kapatid, yung mga hatid sundo, kung hindi mag-iingat, hindi yan lumalago. Maliban na lang pag napuspos ng banal na espiritu. At ito yung aking naobserbahan. Yung aking mga hinahatid sundo, hindi nagtatagal, sila na mismo yung tumatanggi. Pastor, nahiya na kami sa iyo dahil pagkatapos mo mag-preach, ikaw pa yung maghahatid sa amin. Last na ito, Pastor. Kami na ang bahala. Pagpunta sa church, kami na ang bahala pag-uwi. Dahil tinugon naman ng Panginoon yung aming prayer na kami ay pagpalain. So mga kapatid, hindi nila ini-enjoy yung habang panahon hatid sundo. At kapag walang hatid sundo, hindi magsisimba. Yun ang problema doon eh. Sa maraming obserbasyon natin, yung mga nasanay sa hatid sundo na pagsimba, pag hindi yan hinatid, pag hindi sinundo, hindi na yan magsisimba, tisod pa, mga kapatid. So, ang paglilingkod sa Panginoon, pinag-uusapan natin yung quality. Kasi pag sinabing paglilingkod, hindi mo pwedeng i-proxy yan eh. Hindi ka pwedeng magbigay ng proxy na maglingkod sa Diyos para sa iyo. Personal yan, mga kapatid. Kaya yung mga sacrifice, kung mayroon man tayong ginagawang sacrifice para sa paglilingkod sa Diyos, hindi man niyang kalugian. Mga kapatid, it is an honor for us to sacrifice for the sake of the name of Jesus Christ, mga kapatid. Dahil doon mo nga may express kung gaano mo kamahal ang Panginoon. May umuusig sa iyo pero tinitiis mo. Nagpapatuloy ka. May humahad lang sa iyo pero tinitiis mo. Nagpapatuloy ka. Hindi mo pinapatulan yung mga umuusig alang-alang sa Panginoon. Tinitiis mo ang lahat dahil ang pag-ibig mo sa Diyos ang nag-sustain. Dahil mayroong quality ang iyong paglilingkod.
Anong sabi ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 3 verse 23 to 24? And whatsoever ye do, do it heartily, as to the Lord and not unto men, knowing that of the Lord ye shall receive the reward of the inheritance, for ye serve the Lord Christ. Amen. Ano man daw ang ating ginagawa, sa salita man o sa gawa, gawin natin ang buong puso para sa Panginoon at hindi pakitang tao. Mga kapatid, ito yung delikado sa mga masyadong religious na tao. Ang paglilingkod nila ay para lang magpakitang tao at hindi na talaga buong puso na para sa Diyos. Gusto lang nilang i-maintain yung reputation na sila ay relihiyoso at makadiyos. Pero deep inside, wala naman talagang quality. Kasi ang paglilingkod na may quality ay may pagbabago ang buhay. Kung matagal ka ng relihiyoso, kilalang makadiyos, pero palamura ka din, chismosa ka pa rin, ang paglilingkod mo sa Diyos ay pakitang tao lang. Hindi iyan nagbubunga ng pagbabago. Medyo masakit yon, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Na kahit ikaw ay nagmi-maintain ng reputation na maging relihiyoso sa mata ng tao, sa mata lang ng tao, ikaw ay okay. But in the sight of the Lord, meron kang problema. So kaya ano man ang ating gagawin, gawin natin ng buong puso para sa Diyos. Lalo na sa pagsunod sa banal na kasulatan, gawin natin para sa Panginoon at hindi para i-impress ang tao. Colossians chapter 3 verse 24, at anumang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na gaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yamang inyong nalalaman na sa Panginoon ay tatanggap kayo ng ganting mana, sapagkat si Kristo na Panginoon ang inyong pinaglilingkuran. Anything that we are doing, mga kapatid, for the Lord, gawin natin ito ng buong pusong may kagalakan, may sakripisyo man, pero may joy sa ating mga puso. Now, ano ang nangyari doon sa salot nung naghandog si David? Hindi niya tinanggap, in-appreciate niya si Arauna, pero hindi niya tinanggap yung libre na panghandog sa Diyos. At ang sabi ng Biblia, binili ni David ang mga kakailanganin niya sa paghahandog. Binili niya kay Arauna. Kung tutusin, ayaw nga. Ayaw ni Arauna magpabayad. Kasi para kay Arauna, pribilehiyo para sa kanya na mabigyang favor yung hari. Imagine, hari ng Israel, yung nakikiusap sa kanya. Kaya kagalakan niya na bigyang pabor yung hari na lumapit sa kanya. Pero hindi pumayag si David na ilibre siya. Dahil ang iniisip ni David, paglilingkod ito sa Diyos. Hindi ko ito pwedeng iasa sa iba. Hindi ako magbibigay ng handog sa Diyos na hindi ko pinaghirapan, na hindi ko pinahalagahan. Kaya mga kapatid, makikita natin na ang Diyos ay after doon sa good and the best quality ng ating paglilingkod. Hindi pwedeng leftover lang ang para sa Diyos. Insulto sa Diyos yan eh. Yung ibibigay mo sa Diyos, tira-tirang oras, tira-tirang talento. Magsisimba ka, late ka na nga, nandun ka pa sa hulihan, ikaw pa ang unang uuwi. Na para bang init na init ka doon sa simbahan, hindi ka man lalago pag ganyan ang iyong paraan ng paglilingkod. So kailangan ibigay natin yung the best na quality, attention, mga kapatid, sa Panginoon na ini-enjoy natin. Every hour or minute na ginugugol natin para sa Panginoon ay ini-enjoy natin. Yamang alam natin na hindi walang kabuluhan ang ating mga ginagawa para sa ating Panginoon. So yan po mga kapatid, ang paalaala sa atin sa umagang ito. Let us serve the Lord with quality.
Pag ang paglilingkod sa Diyos may quality, nakaplano yan. Bago pa dumating ang araw ng pagsamba, nakaplano na yan. Nakaready na yung isusuot. Ayan. Hindi yung hahagilapin mo pa lang, linggo ng umaga, gusot-gusot yung damit mo, nag-brown out pa. So nung nag-brown out, nagkaroon ka na ngayon ng dahilan para hindi magsimba dahil hindi ka nakapamlansya ng isusuot mo. Ipakita natin sa Panginoon. Because God is a God of preparation. Na sa paglilingkod sa Kanya ay pinaghahandaan natin yung quality, mga kapatid. At doon malulugod ang ating Panginoon. Praise the Lord. So nilingap ng Panginoon ang handog ni Abel, pero tinanggihan niya ang handog ni Cain. Ano ang pagkakaiba nila? Parehas naman sila maghandog, magkapatid sila. Parehas sila naghandog, parehas sila may desire. Ang pagkakaiba nila ay ang quality ng paghahandog. Kaya hindi lahat ng naghahandog sa Diyos ay ina-accept ng Diyos. Check the quality of your sacrifice. I-check natin yung kalidad ng ating paglilingkod sa Panginoon at doon natin makikita kung paano ito kalulugdan ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya nga mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, nakalugod-lugod sa Diyos na siya ninyong katampatang pagsamba o paglilingkod. So ano ba ang attitude ni David pag pinag-uusapan yung paglilingkod sa Diyos? Ang sabi niya sa Psalms 122 verse 1, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Ako'y natuwa ng kanilang sabihin sa akin, tayo'y pumaroon sa bahay ng Panginoon. Ano ba ang attitude natin? Ano ba ang feelings natin? Every time na pinag-uusapan ang pagdalo sa pagsamba. Ang iba ay nai-stress dahil paano ba to? Linggo na naman. Sinong tao sa bahay? Sinong tao sa tindahan? Sino ang mag-alaga ng mga hayop? Sino ang may iwan sa aming bahay? Para sa kanila, stressful yung araw ng pagsamba. Pero para kay David, na totoong umiibig sa Diyos, ang nararamdaman niya every time na pinag-uusapan ang pagdalo sa gawain ay kagalakan. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. So, kaibigan, kapatid, ano ba ang damdamin mo kapag iniimbitahan ka sa church? Nai-stress ka para magdahilan? Gagawa ng mga excuses? O joy ang nararamdaman mo? Madali namang makita yan, mga kapatid. Kapag stressful para sa iyo yung sa pakinig mo yung ini-invite ka sa church, nahihirapan kang magdahilan, maggawa ng mga excuses. Pero kung ang nararamdaman mo ay joy, every time na ikaw ay dumadalo sa gawain ng Panginoon, may quality yung paglilingkod mo sa Diyos. It means nagkakaroon ka ng, kumbaga may quality yung service na ginagawa mo sa ating pong Panginoon. So yan po mga kapatid ang ating natalakay ngayong umaga. Amen. I encourage everyone to serve the Lord with quality. At magagawa lang natin yan kapag totally surrendered ang ating buhay sa ating pong Panginoon. Tayo po ay manalangin mga kapatid. Dakilang Diyos, mapagpalang Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya mo ngayong umaga, sa pagpapala mo na ipinagkaloob sa amin, sa salita ng Diyos na aming naipaglingkod sa aming mga taga-subaybay. Panginoon, tulungan mo po na maunawaan ng aming mga kababayan ang paksang ito na
ang paglilingkod namin para sa iyo ay magkaroon ng the best na quality upang ito'y kalugdan mo at lingapin. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalain mo ang lahat ng nakinig ngayong umaga at patuloy mong ipaunawa sa bawat isa ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Habang kami may pagkakataon, habang may oras at buhay, tulungan mo kaming ma-realize na ang pinakamahalagang bagay na pwede namin ma-achieve dito sa lupa ay ang tunay na paglilingkod sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin. I-bless mo ang aming mga viewers online and our listeners on air. At patuloy mong katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Maraming salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin in the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Mga kapatid, bago po tayo magpaalam, salamat sa inyong pagsubaybay. Paki-share na lang po ng ating episode ngayong umaga at patuloy pa itong maging pagpapala sa mas nakararami. At inaanyayahan po natin ang ating mga kababayan dito sa Bayan ng Bulan na tayo po ay magsama-sama sa ating mga pagsamba dito po sa buong UPC Bulan Church. 3 batch po yan, araw ng Sabado alas 6 ng umaga, alas 6:30 ng umaga, dyan po sa UPC Magsaysay Bulan. At Sabado pa rin alas 8 ng umaga dito po sa UPC Iquirino Bulan. Pwede po kayong makadalo dyan. At mga kapatid, ayan po yung nakikita nyong building sa likod ko. Yan po yung Iquirino Church. Ayan, maliwanag na kasi. Ayan. So yan po. Sa mga viewers natin sa Facebook Live, yan po yung ating church dito sa UPC Iquirino. At pag araw ng linggo, mga kapatid, ay dyan po tayo sa UPC Santa Remedios Bulan, alas 7 ng umaga. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Randy Rosario ng United Pentecostal Church Bulan, na nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at lagi nating tandaan na tanging si Jesus lamang po ang ating buhay na pag-asa.